Good morning. We're live again. Kita tayo ng buong bayan natin. Kamusta po? Marami kaming hinandang mga tips para sa inyo for today. Kaya tune in lang po kayo. Meron tayong mga skin tips kay Doc Lisa. Meron siyang ENT tips. Meron siyang 20 healthiest foods na kakainin ninyo. At merong bagong gupit. Doc Lisa. Anyway, hindi ko pa pinapatay yung barbero. Meron akong kidney tips para sa inyo. Paano alagaan ng kidneys. Napakahalaga. Ang daming may sira sa kidneys. Tapos, heart disease. Meron akong papakita sa inyo. Tapos, meron mga magagandang videos na nahanap ko sa internet. Papakita ko sa inyo actual video ng puso, actual video ng kidneys. Papakita natin mamayang konti. Tapos, tuloy-tuloy lang tayo. Basta hindi masisira itong internet natin. Tuloy-tuloy lang. Just in case po masisira yung internet, hintayin nyo lang tutuloy. Or hindi, uulitin namin yung feed. Tingnan nyo lang yung next feed namin. So, salamat sa pag-share nitong video. Salamat sa lahat ng share para maraming makakanood. Yung last videos natin, 500,000 watchers ang average po natin. Doc Lisa? Yes, so good morning kay Lucita Lendres, kay Tinexe, sila yung mauna, Angel, Brian, kamusta? Good morning sa inyong lahat. Esther Tolis, sa lugar nyo ba mainit ngayon? Dito ngayon sa Manila, napakainit, maganda ang araw. Medyo parang summer pa din, di pa natin ramdam na malamig kanina. So, kay Fedayo Lan, salamat sa pag-share. Si Tinexe ulit. Yes. Dun kay Marilu Arquilia from Hong Kong, thank you for tuning in. Yes, ang una nating topic ngayong umagang ito ay paano pakapalin ang inyong kilay. Kasi yung iba, numipis na ng numipis yung kilay, so nagsisisi sila, ano ba nangyari dun sa kilay nila? Bakit nagkaganon? Before naman hindi. Ang pangunahing dahilan ng pagnipis ng kilay ay ang sobrang pagbubunot o pagtetreading. Nung bata pa sila sa batang edad o habang teenager pa sila. Kasi sa bawat pagbunot ng kada buhok, merong damage na nangyayari na. At maaaring hindi na tumubo ulit. So, kaya nga kung nagsimula kayo ng teenager o nung bata pa kayo, kakabunot, baka pagdating nyo ng mga 30s or 40s, halos wala na kayong kilay. So, panawagan ko sa mga beautician, sa mga parlor. Yung mga, at saka doon sa mga kabataan, yung tabi-tabi lang yung itrim natin o yung tanggalin natin. Pero yung pinakagitna ng kilay, wag natin gaanong tanggalin kasi baka hindi na tumubo ulit. Ngayon, meron namang mga paraan para mapatubo ulit yung inyong kilay. Isa doon, pwede naman kayong gumamit ng pencil. Kasi yan, nasabi nga natin, sa bawat pagbunot ng buhok, maaring hindi na yan tumubo. Yan, ayan yung buhok natin. So, nagkakaroon na ng damage. So, pag hindi na tumubo, makakalbo din yung ating kilay. So, pwede namang gumamit ng mga eyebrow pencil. Marami na hong eyebrow pencil ngayon. Lalo na meron ng mga 24 hours eyebrow pencil ngayon. Meron ding mga gels or wax para yung kilay natin laging nandun sa lugar or hindi parang sabog. Tapos, itabi-tabi na yung inyong mga tweezers. Kasi kung kaya nyo pigilan yung sarili nyo na magbunot, mas maigi. Kailangan pigil talaga Huwag gigil na gigil. Doon naman sa nawala na talaga ng kilay, tanong nyo sa inyong dermatologist kung pwedeng lagyan dun sa part na yon ng mga pangpatubo ng buhok. Tsaka meron na rin mga yung mga magtatanggal kayo ng inyong eyebrow makeup. Meron na pong mga eye makeup remover. So yun yung gamitin ninyo. Ilalagay nyo lang sa cotton buds. Kung meron namang dandruff dun sa inyong kilay, merong mga lotion or ointment na pwede kayong ilagay or cream dun sa kilay para matanggal yung dandruff kasi cause din niya ng pagkawala ng buhok. Okay. Yes, Doc Lisa, meron akong mga questions.
Hindi ko kasi naintindihan yung para sa kilay eh. Like itong kilay mo, binubunot mo ba yan? Hindi. Binubunot ko yung mga tabi-tabi lang. Pero yung pinakagitna, hindi. Bakit may taong makapalang kilay katulad mo? Mas masusungit ba yung mga makakapalang kilay? Actually, lahat tayo nung kabataan, di ba, makapal naman lahat yan. Meron lang habang teenager tayo, gigil na gigil magbunot ng kilay. Alam nyo kasi, may uso-uso din yan eh. Dati na uso, manipis ang kilay. So, lahat nagbunot. May time naman, nung panahon nila Brooke Shields, matagal na po yun, umuso naman yung makapal na kilay. So, paano gagawin nyo? Baka hindi nyo na mapatubo. So, mas maganda, nandun sa makapal, kasi paiba-iba nga yung uso. Pag nga nasabi ko nga, pag nabunot nyo na, maaaring hindi na tumubo ulit yung buhok sa kilay. Yes, Doc Lisa. Di ko naintindihan ng mga kalalakihan eh. Ano yung sinasabi mong may pinapahid sa eyebrow? Eye wax? Ano ba yun? Meron ng mga eyebrow pencil ngayon. Kung Eyebrow. Talagang numipis na. Pero pencil lang yun. Pencil lang, pero 24 hours. Pinapahid na lotion or wax? Ano ba yung sinasabi? Para hindi lang sabog-sabog yung kilay mo. Saan nakakabili? Sa lahat ng mga groceries, department store, dun sa mga beauty products, nandun lahat yun. Para hindi sumabog. Kesa kasi bunutin ninyo, lagyan nyo na lang ng parang mga creams na yon or gel or wax. Okay, that's good. Good morning, Chris Bailosis, Emily Herrera, blessed morning. Kamusta sa inyo? Pwede nyo i-post from Canada kung taga saan kayo. Malamig ba sa inyo? Meron kayong mga questions or topics? Ito mga topics namin, ito po yung gustong-gusto nyong laging tinatanong, kilay, skin, kidney, tsaka heart mamaya. At marami kami nahandang na prepare para sa inyo. Okay? Janeline Piong, hi Doc, kamusta? Salamat. Robert Austria, mga suki natin. Good morning, Doc. Okay. So, salamat sa pag-share para maraming makakanood. Doc Lisa, ang first topic ko ay tungkol sa kidneys. Napakahalaga. Ang kidneys natin sa Pilipinas, halos pataas ng pataas yung mga namamatay sa kidney disease. At magbibigay po ako sa inyo ng 10 tips napakahalaga para hindi masira ang kidneys ninyo. Yes, Doc Lisa, ako na. Kaya ko naman. So, itong mga 10 tips para hindi masira ang ating mga kidneys. Yan. Okay, ako muna. May nag-comment tattoo daw, magpa-tattoo dito. Pwede rin magpa-tattoo. Yung iba nga, sabi ng dermatologist, tinatattoo na lang. Kaya lang, syempre, hindi mukhang tunay. Ito po, ang 10 tips to protect your kidneys. Sa Pilipinas, may 35,000 people nagda-dialysis. Paano nyo malalaman kung may kidney disease o wala? Ang malala na, pinapacheck po yung creatinine level. Kunin ko lang itong mic para mas magandang boses ko. Yan, itong mic natin, meron tayong magandang mic. Yan, para mas malinaw. Ang pinakamaganda po, papacheck natin ang ating creatinine. Yung creatinine, pag tumaas ang creatinine, ibig sabihin may sira na ang kidneys. Blood test po to blood test. Ang sira sa kidneys, pag tumaas na yung creatinine, almost 50% na sira So, oras na tumaas ng creatinine, delikado na. Delikado na. Mahirap na ipababa. Pwede mo na lang pigilan yung pagtaas ng creatinine pag umabot yung creatinine ng napakataas, level, let's say, yung 400, 500, minsan nagda-dialysis na. Pag nag-dialysis, mahirap na. Napakalaki ng gastos ng dialysis at humihina na yung katawan. So, yung creatinine, dapat normal lagi. Ngayon, bago tumaas ang creatinine, meron tayong papacheck, urinalysis. Pacheck nyo po urine ninyo, mura lang siguro, 100 pesos lang. Pag ang urine ninyo, may nakitang protina, may protein po yung urine. Merong +1, may 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Pag naka+1 na kayo, papunta sa +4, hindi po magandang sign. Hindi po magandang sign. Papakita ko mamaya, ibig sabihin, yung kidneys nyo na nagsasala, hindi na niya masala Lumalabas na yung protein. Nagbubula-bula na. Kung masyadong mabula ang ihi ninyo, not a good sign. Pa-check up tayo. Pag minsan sobrang nag-exercise, nasisira din, lumalabas din yung protein.
yung nabubugbog, lalabasin yung protein. So, ito mga 10 tips na napakahalaga para hindi masira ang kidneys natin, ha? Number 1, limit your salt intake. Kailangan, talagang bawasan yung alat ng kinakain. Ito talagang number 1 na kalaban natin, asin. Kasi mahilig tayo sa patis, di ba? Laging may toyo, may bagoong, ang tuyo, daing, sobrang alat, instant noodles, potato chips, napakaalat, mga mani na binibenta sa kalye, daming asin, daming pollution, di ba? Maalat siya. Pag maalat, ang nangyayari, yung tubig sa katawan ay lumabas. Medyo maga. Maga yung mukha nila, maga yung paa nila. So, pag nag-ipon yung tubig sa katawan ninyo, tataas ang blood pressure. Pag tumaas ang blood pressure, masisira si kidney. Okay? Pag nasira si kidney, paano na? Sira na yung kidneys. Diba? Tulad na sinabi ko, mahirap. So, yung alat, babawasan. Ha? Huwag matigas ang ulo. Pakishare itong video natin sa mga tatay, sa mga anak, puro asin. Ito pa isang maling ginagawa ng kababayan natin. Kahit ako, hindi ko rin alam Yung iba, matigas ang ulo. Sasabihin, Doc, di bali kumain ng maalat, iinuman ko naman ng maraming tubig. Inuman daw niya maraming tubig. Kumain siya. Okay. So, yung iba, kumain siya ng maraming maalat, maasin. Tapos sasabihin niya, inom ako maraming tubig. Dadaanin ko sa maraming tubig. Mali po. Mali. Kahit inuman mo ng 1 litrong tubig, yung dami ng asin na kinain mo, papasok pa rin sa katawan. Maha-high blood ka pa rin. Hindi ibig sabihin na nilabnawan mo, okay na. Not counted pa rin yun. Kasi pumasok pa rin yung asin sa katawan mo. Yung noodles, di ba, lalagyan mo ang dami ng mga seasoning. Kahit labnawan mo pa, damihan mo pa yung tubig, yung asin pupunta sa katawan, overloaded ang asin, masama pag sobra. Kaya ang tip ko, pagkakain kayo ng noodles, kalahati lang. Kalahati lang yung seasoning ilalagay. Half lang ng seasoning at tapon nyo na yung iba. Diba? Maalat may betchin pa. Number 1, limit salt para hindi masira kidneys, walang sisihan. Kasi wala tayong pambayad ng dialysis. Kawawa yung mga nagda-dialysis ngayon. Number 2, iwas sa protina. Ito hindi alam to ng kababayan natin. Mga may sakit sa kidneys, magtataka sila. Sasabihin ng doktor, bawal kumain ng karne. Bawal kumain ng baboy, baka. Ang pinapakain lang sa kanila, ganito lang, matchbox. Ito, malaki to, hindi to. Parang matchbox size lang ang pinapakain. Gaano ba kalaki ang matchbox? Ang karne nila, dapat ganito lang kalaki ang karne. Ganyan lang kalaki yan. Yan lang. Ganyan lang karaming karne ang kakainin. Itong ganyan. Ganyan lang karami ang kakainin mo sa bawat kainan. Ganon ka konti. Kaya kung kakain ka ng pork chop na ganito kaliit, may kidney disease ka, sasabihin ng doktor, hiwain mo na lang na maliliit para dumami. Diba? Bakit? Pag sobrang protina, mga steak, karne, lechon, hirap yung kidneys Yung kidneys natin, parang hinahihirapan siya. Ayaw niyang... ang example ganito Pag kumain ka ng mga gulay, prutas, yung kidney mo parang naglalakad siya. Relax siya, relax. Oras na kainan mo ng isang karne, lechon, yung kidney mo hindi na naglalakad. Tumatakbo na siya, running na. Napapagod siya. Napapagod yung kidney mo, kakatunaw nung kinain mong protina. Kaya yung mga Atkins diet, South Beach diet, nako, delikado kayo doon, tagilid kayo doon. Yung mga sasabihing high protein, di ba? Minsan may So, dapat ang kain nyo, balanced diet lang. Rice, vegetables, fish, and fruits. Konti lang sa protein. Pero yung protein ng mga vegetable protein, pwede. Like munggo, tofu. Mas kaya tunawin ng kidney ang vegetable protein, munggo, tofu, compared sa animal protein. Pork, beef, hirap siya. Konti lang. Okay? Number 3, napakahalaga. Blood pressure, kailangan makontrol. Nako, ngayong holidays, ang dami na na-stroke. Itong linggo lang, 2 tumawag sa akin Yung isa, wala na, putok na, dumugo na. Nasa ospital, ICU. Gastos 200,000. Yung isa, pumutok din, wala na. Bakit? Ang tigas ng ulo.
alam na nga high blood, ayaw pa rin. Ha? Sa lahat na nakikinig, pakishare tong post natin. Kayo nakikinig ngayon. Umamin na kayo, ano ba blood pressure nyo? Pag ang blood pressure nyo, 120/80, approve. Check. Check, love. Check. Pag ang blood pressure nyo, 130/80, check and love. Okay pa rin niya sa akin. Pag ang blood pressure nyo, lampas 160 yung una, o lampas 100 yung pangalawa, tagilid na. Mag-angry face kayo, kailangan nyo na uminom ng gamot. Wala nang choice. Mamaya may papakita akong board. 160, 100 and above, walang choice. Sasabihin nyo, wala akong pera, wala akong pang check-up sa doktor, hindi naman kailangan, magna-natural na lang ako, kain na lang ako ng bawang. Wala pag ganun, patay yung pasyente. So ganito na lang. Kung talaga nagtitipid kayo, alam ko medyo bawal to. Alam ko medyo bawal pero okay na rin. Kung talaga matigas ang ulo, 160, 100, ayaw magpa-check up, pwede kayo bumili ng amlodipine. Bumili nila kayo ng amlodipine, 5 mg sa generic pharmacy, generic sa butika, 4 na piso lang. Uminom kayo 1 tablet a day ng amlodipine 5. Pwede ba? Mas safe na yon, mas mabubuhay kayo kaysa hindi kayo uminom. Dapat ba makita ng doktor? Yes, kailangan makita ng doktor Yung amlodipine, perfect naman siya sa 98% ng tao. Perfect siya. Kaya lang, may 2% ng tao hindi bagay yung amlodipine. Tulad ng may manas na, yung iba sumasakit ng ulo. Merong iba, mali lang ang kuha, hindi pala high blood, low blood pala. So pag uminom ka ng amlodipine, babagsak. Diba? Malakas kasi siya Kaya sure nyo tama na high blood, 160/100, that's severe hypertension. Amlodipine, 5 mg, malakas yan. Kung konting taas lang, amlodipine 5, half a day. Gaano katagal inumin? Habang buhay. Hindi ba habang buhay? Gawin natin 2 years, 3 years. Diba? 2 years, 3 years. Okay? Walang excuse. Walang excuse sa mga nakikinig sa atin. Siyempre, love namin kayo. Gusto ko mabuhay ka. 2 na tumawag sa akin. 2 na ICU. 2 na stroke. 1 putok. 1 bara. High blood. So, yan na number 3 Keep blood pressure 130/80 or lower. Number 4 tip para alagaan ng kidneys. Pag high blood kasi, hirap yung kidneys Sisira siya. Mamaya papakita ko yung video. Number 4, blood sugar. Dapat ang blood sugar nyo 120 mg per DL or lower. Ibig sabihin, normal ang blood sugar. Blood sugar nga dapat 100 pero pag medyo mataas, 120. Meron din tayong hemoglobin A1C. Ang hemoglobin A1C, ito yung test ng blood sugar for the last 3 months. Dapat 6 and below. Ngayon, pag mataas ang blood sugar nyo, may diabetes for 5 to 10 years, masisira na ang kidneys Masisira. Papakita ko yung mga dami ng damage ng kidneys natin. Yes. Doc Lisa, wala pa si Jessa? Siya kailangan ko siya taga-video Oo. Tawagin mo na lang. Ating magaling na kasambahay, si Jessa. Tawagin mo na lang, Lisa, si Jessa. Okay. Video natin. Ikaw na mag-video? Sige. So, yan na number 4. Blood sugar below 120. Number 5 tip para sa kidneys. Uminom ng 8. Doc Lisa, sama ka. Yan. Uminom ng 8 glasses a day. Nung wala ka, tinakot ko na sila Sinabi ko, pag matigas ang ulo, 160/100 ang blood pressure, kung talagang ayaw magpa-check up, matigas ang ulo, nagtitipid si tatay o si nanay, bigyan mo na lang amlodipine. Ako na bahala. Tapos, pero after that, papa-check up din kayo. Di ba, may 2 na tayo na stroke? Yes. Kawawa. Ang daming stroke ngayon. Dahil sa sobrang taas ang blood pressure. Sa mic na dito sa akin Yes. Hindi controlled yung kanilang blood pressure. 160, like si Maxine, pero naka-atenolol lang siya. Buti nababasa mo. Oo. Si Jubilin, okay naman, 90-60. Pero may ilang nag-message, medyo hindi controlled. So, medyo mataas pa yung kanilang blood pressure. Doc Lisa, pwede mo ba makuha yung kidney board? Ayan na lang Ayan na natin.
Pakita natin itong kidney disease. Yan, para makita nila ang picture natin. So, number 5 tip, drink 8 glasses of water a day. Kailangan ng kidneys ang tubig para mahugasan yung mga bakterya, mahugasan yung mga bato. Papakita ko sa inyo mamaya, ha? So, ito ang kidney disease natin. Yan. Gusto ng kidney, sagana sa tubig. Okay, so, ganda ba ng model natin? Yan. So, ito yung kidneys natin. Kanan, kaliwa. Yan. Ito yung mga arteries. So, yan yung arteries, tsaka ito yung veins. Yan ang nagsusupply. Pag na-high blood ka, tataas yung pressure. Maninigas. Itong kidney, magmumukhang scarring, magpepeklat eh. Pag nagpeklat, patay na. Okay, ito yung kidney na napakalaki. Yan. Ito yung mga ugat to, kita mo. Ang kidneys, ang daming dugo yan, no? Ang daming dugo. Ang ganda ng blood supply niya, oh. Yan ang blood supply. Tapos dito sa kidneys, gawa siya ng maraming milyon nitong glomerulus. Milyon to. Yan. Millions tong mga glomerulus na yan. So, yung mga millions na to, yan ang nagsasala. Yan, no? Papasok yung dugo. Tapos, kukunin yung tubig. Yan. Lalabas yung tubig, yung urea. Tapos, pupunta na yan sa ihi. 1 million to. Ngayon, pag matigas ang ulo, high blood. Okay, walang ano. Ang goal ko, ma-convince kayo. High blood, uminom ng gamot. Diabetes, masisira to. Yung 1 million nephrons nyo nito, magiging baka 500,000 na lang. Mamamatay. So, pag naubusan kayo ng imbis na 1 million to, 500,000 na lang gumagana, hirap na yung kidneys. Tataas na yung creatinine. Pag tumaas ang creatinine, mangingitim na ang muka, hindi na iihi, dialysis tayo. Sorry na lang, mahirap na gamutin. Yan. Tapos ito yung mga saan pumapasok yung dugo, saan lumalabas. Dito lalabas yung ihi. Ang ganda ng daanan. Paglabas niya, wiwi. Kaya dapat, masaya kayo kung malakas ang ihi ninyo. Huwag na magreklamo. Yung iba nagre-reklamo, Dok, ba't ihi ako na ihi? Uminom naman ako ng tubig, di ba? So, huwag na matigas ang ulo. Yan na, number 5. Number 6, ito napakalaga. Napakalagang to tip para hindi masira ang kidneys nyo. Umiwas sa pain reliever. Ha? Dito nyo lang mapapanood dyan. Kay Doc Willie and Lisa program dahil mahal namin kayo at hindi natin mahal itong mga pharmaceutical na benta ng gamot, 'di ba? Na nakakasama naman katulad nito, pain reliever iwas. Mefenamic acid iwas. Ibuprofen iwas. Celecoxib iwas. Pag hindi kailangan, wag na lang. Kung sabihin mo ang sakit talaga ng kamay ko, namamaga, talagang paga. Pwede ka siguro mag-pain reliever. Diyan ka muna. Tagal pa. Pwede ka muna mag-pain reliever. Pero konti lang, isang araw, 2 araw, wag na lang. Kahit mapanood mo pa sa television o makita mo sa billboard na inumin to, mawawala ang sakit in 12 to 24 hours. Meron pa ako nakita, naka-wheelchair, biglang naglakad, uminom ng tableta. Ay, nako, that's fake. That's fake. Wala lang ako sa ad board eh. Kung ako na sa ad board, bawal yon. Bawal yon sa ad board, advertisement board. Kasi niloloko yung mga tao eh. Naka-wheelchair, biglang nakalakad, uminom ng tablet. Kalokohan yon. Diba? Wala namang ganun. So, okay lang kung tubig lang ang laman ng tableta o asukal. Pain reliever, mefenamic acid, ibuprofen, can damage the kidneys. May mga pasyente, inom ng pain reliever, after 2 weeks, kidney failure na. Ha? Hirap yung kidneys doon. Yes, Doc Lisa. May comment ka ba sa sinabi ko? Oo, basta kailangan Mic, wala ka. Off mic ka. Yung blood pressure, tsaka yung sugar, controlled. Kung masakit talaga ang mga arthritis nyo, pwedeng paracetamol, safer, hot water bag, pain reliever ointments, okay din yan. Okay na, Doc Lisa, tabi mo na. Yan. Tapos, number 7 tip, napakahalaga. Ito rin, di namin alam to dati. Nakakasira ng kidneys. Alam mo ano? Sisi tayo dito eh. Sino magaling mag-guess? Nagsisisi. CT scan, MRI, angiogram, angioplasty. Sabi niya, okay naman. Okay, magpa-CT scan, magpa-MRI, magpa-angioplasty. May tulong yan. Makikita yung organs mo. Pero,
Pero may ini-inject ang doktor na dye, contrast dyes Itong contrast dyes, kahit gaano ka-safe, may damage sa kidneys. Nakakasira na kidneys. Sasabihin nyo, ay nakakasira pala, ay bakit ginagawa? Ang risk, maliit naman. Mga siguro 1%. Pero yung dye na yon pag pumasok sa'yo, para, kunyari yung lungs, papa CT scan, para luminaw Para luminaw yung itsura. Lalagay niya ng dye, maputi, tapos yung baga, iba kulay, para makita. Makikita yung sakit, pero may damage sa kidney. So, bago kayo magpapa-CT scan, MRI, angiogram, may dye niya, kung ano-ano pa, kailangan papacheck sa kidney doctor, bibigyan kayo ng maraming tubig, at may tableta pa yung Fluimucil para hindi masira yung kidneys nyo. Nangyari yan dati actually sa tatay ko di ba Lisa? Sa tatay ko nangyari na angiogram, ang dami nalagay na dye. Tapos nung gabi pinauwi kami ng doktor, wala na, hindi na umihi yung tatay ko, dialysis. Million, doktor pa nga ako, million na nagastos. Kasi nga, dapat napacheck ko sa kidney doctor. Ito nga, hindi to napapayo. CT scan, MRI, i-check mo muna yung kidney, nakakayanin ng kidney mo yung contrast dyes na ginagamit. Number 8, vitamin C. Hilig kayo sa vitamin C, uminom. Okay naman vitamin C. Pagkain na may vitamin C, very healthy. Pero kung gusto nyo vitamin C, 500 milligrams lang. Ayon kay Dr. Elizabeth Montemayor, pag more than 2 grams yung iba 2,000. 4 na tableta ng vitamin C. Wag naman over. Magkakabato kayo. Bato sa bato. Hindi maganda. Number 9, wala pa talagang food supplement for the kidneys Wala pa na-invento. Kaya kung meron kayo naririnig, tingin ko, hindi pa proven, baka sayang lang yung pera. And number 10, get a kidney check-up. Kailangan yung kidney check-up, katulad na sinabi ko, urinalysis, sure natin. Creatinine, wag mo papataasin. Di ba? Tapos yung inom ng tubig, wag mong titigilan. Oras na tumaas talaga yung sa kidneys natin, lagot na tayo. Papakitaan ko kayo ng magandang picture sa kidneys. Yan I will reverse. Ito mga na-prepare ko. Yan. Ito, Doc Lisa. Ito ang kidney disease. Nagre-reflect Yan. See? Lisa, pwede ba? Yan. Jessa, ano yun ito? So, ito ang kidney disease. So, ang ganda ng kidneys natin. Oo. Sa labas. Ito hawakan ni Doc Lisa. Ako magpo-point. Ayan. Lisa, masyado magalaw. Yan Masyado magalaw. Hawakan mo lang. Ayan. Okay. So, ito yung kidneys natin. Ito yung parang bato. May bato siya. May bato siya. Kita nyo. Pag may bato to, yan bakit nagbabato? Kasi hindi kayo uminom ng tubig Dapat uminom lang tubig. Kita mo, ang daming bato na nag-stay dito. May bato, may bato. So, ang nangyari, pakita natin dito sa baba, Doc Lisa, yan ang nangyari. Kakatakot. Imbis na maliit yung daanan ng ureter papunta sa ihi, dapat ganito lang kaliit kapayat. Lumobo kasi may bato. May bato dito sa likod May maliit na bato na nagbara. Dahil nagbara siya, ay na lumabas yung ihi, lumaki na lumaki, hydronephrosis, kidney failure, dialysis, gastos. Lagot, patay tayo dyan. Minsan naman, ano pa ibang problema sa pantog. Sa pantog, nagkaroon din ng bato. Yan, daming bato. 3 bato pa yan. Yan, bato. Tapos sa pantog, problema rin, urinary tract infection. May infection. Ito sa kalalakihan, may prostate tayo. Pero pag nagkakaedad, pagdating ng mga 40, lalaki ang prostate. Pag lumaki ang prostate, anong mangyayari? Iniipit yung daanan ng ihi. Kaya yung mga may edad na lalaki, hirap na hirap umihi sa CR, di ba? Kailangan nakaire, nakatayo, para ayaw lumabas malaki. Ano pang iwas sa prostate? Kumain kayo maraming kamatis. Ketchup, kamatis. Tomato sauce. Tapos ito pa, sa daanan, ito yung ari ng lalaki. Pag may infection, nakita mo, kumipot. Alam mo bakit kumipot? Mahilig sa chicks Mahilig sa chicks yan. Nagkaroon ng tulo, gonorrhea. Kaya kumipot din siya. Gonorrhea, tapos nag-urethritis.
So, yan ang mga sakit sa kidneys na iiwasan natin. Meron ding cancer of the kidneys. Ang laki, oh. Cancer of the kidneys. Yan. So, pag umihi po kayo ng dugo, magpa-check up Oo, agad. oo. Kasi baka po merong cancer of the kidneys. Actually, hindi mo makikita na cancer of the kidneys eh. Hindi mo siya makikita na cancer siya agad. Makikita mo lang ihi mo, parang medyo ma-pink-pink. Di ba yung ihi, parang may kulay pink. Hindi talaga pula. Na yellow, orange lang. Baka may halong dugo na yun. So, yun ang babantayan natin. Okay. Book at heart disease. Ito, text, kidney stones. Yan. Meron akong magandang papakitang video sa inyo, Doc Lisa. Oh, lapit tayo, ha. Pwede ko ba pakita? Tignan natin, mapapakita natin. Jessa, pahingin naman ang silya isa para kay Doktora. Yan. Yan. Kuha ka na lang sa labas ng silya. Yan. Okay. Ito, bangko na lang, Jessa. Yan. Okay. Yan. Ang napakagandang video. Ito ang kidney disease. Pakita natin, Doc Lisa. Kita ba? Okay. Kaya, so, ito ang ating kidneys. Ang ganda ng model natin, no? So, yan ang kidneys ng tao. Ito sa lalaki, ito sa babae. Yan, nasa may gitna. Pag sumakit yung likod ninyo, sumakit ang likod ninyo, yan, baka may depression na sa kidneys. Yan, no? Yan, pinofocus. Ang ganda. Ito yung ureter, oh. Yan, kidneys ureter, Ito yung likod. Pag masakit yung likod, pwedeng may sakit, meron ka ng bangko. Yan ang kidneys, yan ang dumadaan ng dugo natin. Ano? Yan ang dugo. Tapos yan yung venous, pabalik na yung dugo, nilinis na niya. Tapos yung ihi, lumalabas yung ihi. Ang ganda, oh. Lumalabas yung ihi, palabas. Tapos yan na, pababa. Ito po, maganda ang daluyan. Yan, sa pantog, lumalabas na sa ihi natin. Urethra. Huwag lang magbabara. Ha? Pag nagbara yan, doon tayo malalagutan. Ito, may bato. Kita mo, oh, daming bato. Oh. Yan, oh. Ayaw uminom ng tubig. Mahilig sa, ito, ipopost ko lang, Ayaw uminom ng tubig. Mahilig sa asin, sa toyo. 'Di ba yung mga patis, ang daming alat yan. Nagbubuo. Pag nagbuo yan, magbabara na yan. Yan, oh, ang dami nagbuo. Oh. Dehydrated. Pag hindi ka uminom ng tubig, mahilig sa protina, bawal din yan, di ba? Sinabi ko, may kidney disease ka, yan ang mangyayari. Yan yung bato. Swerte po, ang sakit po niyan. Ang sakit niyang lumalabas na yan, Doc Lisa, ang sakit ng paglabas. Swerte kung lalabas itong bato. Swerte. Swerte, yan, ang sakit. Yan, nabara siya, hindi siya lumabas. Oh. Namula, nabara. Kawawa yung kidney, hindi ngayon makalabas. Namaga ang sakit ng likod. Di ba? Sumakit yung likod niya. Dapat ang gamutan, inom ng tubig, pwede rin mag-infection, nagbara, oh. Namaga, oh. Naipon yung ihi, oh. Naipon yung ihi sa kidneys, oh. So, yan ang pwede mangyari sa inyo. Pag hindi kayo inom ng maraming tubig, kakain kayo maraming protina, ito ang gamutan. Okay? This is the first gamutan. Una-una, syempre, tubig lang para mailabas mo. Pero kung matigas ang ulo, ayaw uminom ng tubig, kain ng protina, puro patis, ayaw makinig dito sa tips natin, Doc Lisa, isya shockwave. May makina, nandito yung bato, isya shockwave. Siguro mga 60,000 ang gagastusin niyo sa shockwave. Sakit niya, no? Sina-shockwave yung bato, ang sakit niyan. Dudurugin yung bato using sound waves. Pero may masakit to eh. Yung iba naman nilalagyan ng percutaneous, may wire. Mas mahal pa itong gagastusin. Tsaka delikado din. Mamaya, kinuha yung bato. Kita niyo? Dinukot niya, oh. Ito naman, shockwave, oh. Nilagyan ng wire para lumabas yung bato. Lahat dahil matigas. Ito naman, naku po, napakasakit nito. Ureteroscopy. Maglalagay ng wire sa ari ng lalaki. Napakasakit. Aakyat sa pantog, naku sa ureter. Huwag lang magkakamali, mabubutas. Hinila yung bato. Ang ganda, oh. Hinila yung bato. Or yung iba naman, shockwave, oh, para lumabas. So, yan ang mga nangyayari.
Ito naman, pag wala talagang magagawa, napakalaki yung bato, inoperahan yun. Na-operate siya. Okay? So, tandaan niyo yung mga tips ko para alagaan yung kidneys. Huwag matigas ang ulo. Yes. That's to protect the kidneys. Ang ganda ba, Doc Lisa? Okay naman ba? So, ito, pakita natin. So, papakita ko sa inyo paano to protect the kidneys. Sasabihin ko ulit So, 1 to 10 tayo ulit. Number 1 is yan. Akin na yung papel ko. Jessa. Yan. Itong paper, Jessa. Hindi. Ito. No. Paper. Ibabaw ng book. Yan. Thank you very much. Yes. Ito, Lisa. Pakita mo yung video natin. Yan. Last na. Ulitin ko Limit salt intake. Huwag matigas ang ulo. Ayaw nyo maoperahan. Number 2, protina sa pagkain. Pork and beef. Iwas. Number 3, blood pressure, 120/80. Pag sobra taas, no choice, inom na ng gamot. Blood sugar, wag papataasin. Inom ng 8 to 10 glasses. Paggising sa umaga, inom ng tubig. Para hindi magkabato. Ang sakit niya, no? Kukunin pa ng wire, Tapos, yung pain relievers, wag maniwala sa advertisement. Wag basta-basta iinom. Hindi kailangan, Pwede namang hot water bag na lang o paracetamol na lang inumin. Wag na yung mga pain relievers na nakakasira. Mag-ingat sa contrast dyes, yung mga CT scan, MRI, pa-check mo na sa kidney doctor. Vitamin C, up to 500 milligrams lang. And last tip, magpapacheck sa kidneys. Yan ang ating tips para sa kanila. Okay? Doc Lisa? Kamusta? Ikaw naman. Sige, reverse ko. Ano ba na-prepare mo? Oo. Doon lang idagdag natin. Dito, Lisa. Yes. Skin tips, ENT tips. Pwede ka dito. Yan, mahinanda si Doc Lisa para sa ENT tips. Yan. Dito tayo, babatiin na natin ating... Ganda ng video ko ba? Ayos ba? Doon lang sa shockwave, meron pong mga ospital na mura ang shockwave. So, pwede po kayong magtanong-tanong per hospital. Para maayos yung mic. Sige. Okay. Doon sa pag-shockwave, pwede po kayong magtanong-tanong sa iba't ibang hospital ng price range para makapili tayo saan mura kasi may iba sobrang mahal So, kailangan din nagtatanong tayo ng price range kasi isa yan sa mga mahal na procedures. Tapos, ang urinalysis po, 50 pesos lang. Pero napakarami ng impormasyon na makikita o malalaman tungkol sa inyong sakit. Tsaka observe nyo lagi ihi nyo, bumubula ba, iba ba kulay, importante yon. Okay? Ano yung mga tips mo? Oo. So, pumunta na tayo dito sa susunod nating topic. Lisa, palay ko, palit kayo ni Jessa. Kasi against the light ka. Dito ka na lang. Oo. Dito ka. Yung aking pointer. Okay. Against the light. Okay. Yan. Photosol. Ang ating mga tips para sa ENT. Yan. Ito, tenga. Gusto mo pakita yung video? Nagpalinis tayo ng tenga. Oo. Yan, sige. So, ito po ang ating tenga. Ito ang labas, outside. Tapos dito yung butas. Tapos, ito yung tenga sa labas. Ito oo, sa loob. ito yung dito nagkakaroon ng mga tutuli. At ito po yung harang o yung eardrum kung tawagin. So, ayaw natin na mabubutas ito. Gusto natin laging buo. Wag pong bubutasin ang eardrum. So, meron po tayong mga tips, Ang tutuli kasi sadyang ginawa sa bandang labas ng tenga kasi protection natin ito laban sa bacteria, fungi, insekto at para hindi mapasukan ng tubig ang ating tenga. Kaya meron tayong tutuli. Huwag pong lilinisin ng cotton buds ang inyong tenga. Bakit po? Kasi kapag nilinis nyo ng cotton buds o ng takip ng ballpen o kaya ng posporo o kaya ng kung ano-anong mga bagay, yun pong tutuli na nandito sa paligid,
pupunta po lahat dito. Mapupush sila doon, mapupush. At titigas, ang tawag po doon, impacted cerumen. Sobra pong tigas yun na halos mabibingin na kayo. So, paano malalaman kung tumigas na o nabarahan na ang inyong pandinig? Parang punong-puno ang pakiramdam. Lalo na kapag meron kayong sipon yan, parang punong-puno dyan sa inyong tenga. Lalo na kapag meron kayong sipon o sumakay kayo ng eroplano o mataas na elevator. At mapapansin nyo, humina ang pandinig nyo. Siyempre, pag may nakabara, parang nabingin na kayo. At saka, makikita nyo, parang may amoy o mabahong lumalabas dun sa inyong tenga. So, may lalabas dyan, may lalabas. Anong gagawin? So, pumunta tayo sa isang ear, nose, throat doctor, ENT doctor ang tawag doon. At siya po ang maglilinis ng nakabarang tutuli dyan. So, siya lang ang pwedeng maglinis niyan. Huwag po kayong pupunta sa parlor o sa barbero. Kasi baka po mabutas ang inyong eardrum. At dun sa may mga tao na lagi talagang tumitigas ang tutuli. So, pag ganong klase kayo, punta po kayo sa inyong ENT doctor every 6 months. Ano po yung mga pampalambot ng tutuli? Isa po yung Otosol. Yan po. Ilalagay nyo lang po dun sa inyong tenga, higa kayo. Ipapatak nyo lang. Siguro 3 sunod-sunod na gabi. Ilagay nyo po umaga-gabi, nakahiga. Hanggang sa lumambot para pagpunta nyo sa ENT doctor, hindi siya mahirapan magtanggal ng mga nabuong tutuli dyan. At sabi ko nga, huwag pong gagamit ng mga kung ano-anong mga bagay sa inyong tenga. Pwede nyo pong linisin lamang ang inyong tenga ng bimpo dito sa labas. Kasi minsan, di ba, pag bagong ligo tayo Makati, kuha po tayong bimpo, linisin nyo sa bandang labas lamang. Ganyan po. Ayan, ganyan. Wag po yung mga matutulis na bagay. May makilala ko, takip ng ballpen. Posporo, wag niyo pong gagawin yan. Masama po yan. Okay? So, yun po ang tip natin para sa taenga. Sige, sa ear. Okay lang, listen. Ako naman. Meron naman ako about heart disease. Na favorite nila. Promise ko di ba? Kidneys, tsaka sa heart. Yan. Okay. Ako naman. Kahit si Jessa na magano. Heart disease. Meron akong magandang video papakita sa inyo mamaya. Sige. Okay, pointers. Ito, yan, na pointer. Ito po, So, kanina, alam nyo na yung kidney disease, para hindi masira. Konektado kasi lahat yan, Ang puso kasi po ang nagbobomba at nagsusupply ng dugo sa buong katawan. Sabi nga nila lahat ng organo, di ba, Doc Lisa? All organs pwede mamatay, wag lang yung puso. Basta puso mo malakas, hindi ka mamamatay. May tao nga iba, brain dead na, sira na lahat, sira na yung mga kidneys, pero pag malakas pa yung puso, hindi pa siya mamamatay. Kasi yun ang taga-bomba Yun ang taga-bomba. Ang ganda nito na-prepare mo, Doc Lisa. So, ito yung mga sakit sa puso. Sintomas ng sakit sa puso, iba, bigat ng dibdib, bigat, masikip, nakipag-away, masakit dito. Yung iba naman, hingal. Yung iba naman, palpitasyon, tugudug, malakas ang palpitasyon. Ito yung mga possible na sakit. Ito ang normal na puso natin. Ang ganda ng normal na puso. Gaano kalaki ang puso? Kasing laki ng ating kamao. Ayan, see? Kamao ko, eksakto. Actual size siya, na. Ito ang malinis na ugat ng puso. Yan, ang linis. Mabait itong taong to. Hindi naninigarilyo. Hindi kumakain ng matataba. Yan, ang linis Baka bata pa siya. Ngayon, ito yung may sakit sa puso. Yan. See? May sakit ito. Nag-iiba na siya. Kumakapal. Nababalot ng taba. Nababalot ng taba. Ito taba, madilaw. Tapos kita mo yung ugat niya, dami na. Nabalot na ng taba. Kumipot na. Kulang na yung pag-supply, yung daanan dito. Medyo nagkulang.
So, medyo nasisira na. Pag lumala, pag lumala to, pag matigas ng ulo, sige pa rin sigarilyo, ito mangyayari sa inyo, next stage na. Ito na, barado na, Kita mo, may nagbara, may namula, Pag nagbara, this is a heart attack. Sakit yan. Tawag dyan, coronary thrombosis. 50% ng tao, sasabihin ko na, namamatay with the heart attack. Sa 10 na heart attack, 5 patay, 5 buhay. Bakit? Paninigarilyo, stress, dami iniisip, air pollution, barado siya. Okay? Tapos, pag nakasurvive tayo ng heart attack, pwede maghilom yung puso, magbubuka ulit, pero konti na lang ang buka. Ito, liit na lang ang buka niya. Nagbara na kasi, pero nagbuka siya ulit. So, that's heart disease and heart attack. Ito naman, yung isang komplikasyon kung may sakit sa puso, Doc Lisa. Congestive heart failure. Ito, lumaki yung puso, ang laki. Dapat pareho ang size nito, medyo pareho ang right and left. Kita mo to, biglang lumaki, lumapad. Diba? Laki na siya, kaya hirap na yung tao ngayon. Hinihingal na siya ngayon. Okay? Pag lumaki ito, papa 2D echo tayo, masasabihin ng doktor, lumalaki sukat ng puso. Ang sukat nitong left is around 5 centimeters. So, to lumaki siya. Mahina pag bomba, magmamanas. Itong isa naman, sa mga sinasabing makapal ang puso. Ito, Doc Lisa. Pwede ka dito, Doc Lisa, umupo. Ito ang kapal, Yan, Jessa. Thank you very much. Ito ang kapal ng puso, ang kapal. Ito, left ventricular hypertrophy. Makikita yan sa ECG, ang kapal, See? So, mag-ingat tayo, Bakit kumakapal? Na high blood, Diba? Sinabi ko kanina, high blood. 160, 100, ayaw uminom ng gamot, antigas-tigas ng ulo. Hindi nanonood ng Facebook Live natin, yan nangyari o kumapal. Kasi, kakabomba, hirap bumomba, kumapal ng kumapal, hirap siya. Ang lakas kasi ng pressure. Parang yung hose ng tubig. Ang normal blood pressure, maganda lang yung daloy ng tubig dun sa hose ng tubig. Pero yung pag ang lakas ng sirit, high blood yun. High blood, di ba? Ito naman, meron pa isang sakit, mitral valve prolapse. Yan. Okay, mitral valve prolapse. Tumataas itong prolapse na yan. So, ito sa mitral valve prolapse, palpitation nararamdaman, depende yan sa condition. Merong malala, merong hindi malala. Okay? Magpapakita ako, Doc Lisa, ng video sa kanila. Video. Ito, papakita ko. Actually, meron din ako magandang board on high blood. Ito ang ating magandang board sa high blood pressure. Yan ang hypertension. Pwede mo natin pakita. Okay. Hawakan mo lang to, baka mahulog si Bordy. Okay, against the light. Konti baba. Yan. So, ito yung mga possible complications ng high blood pressure. Yan, papakita natin Yan, ang mga arteries na lumalaki. Ito, iba't ibang klase. Ito, ang lumaki, pumutok. Yan, may blood clot, pumutok siya dito. Pag nagka-stroke, itong mangyayari, pakita natin yung stroke, dumugo yung utak. Yan, Dahil ang lakas ng pressure niya, hindi kinaya, pumutok, dumugo. Pag dumugo, gastos tayo mga 500,000 dito. Baka hindi pa gagaling. Operasyon malaki. Operasyon pa sa utak, bubutasin yung utak, tatanggalin yan, hirap. Blood clot, nagbara. Mata, masisira din. Diba? Pwede rin masira ang mata. So, papakita ko sa inyo, Doc Lisa, ang video ng sakit sa puso. Okay. Pwede ka dito sa Ito na, ang favorite ninyo. I'm sure magugustuhan nyo to. Okay. Ito ang ating epekto ng high blood pressure sa atin. Yan ang epekto. Yan ang arteries natin, Kita mo yan, arteries yan, Ganda ng arteries. Yan yung arteries sa puso natin. Diba yung puso, pinakita ko? Yung maliit na artery, pinalaki. Hiniwa natin para makita nyo. Ito, matigas ang ulo. Ang daming taba. Paninigarilyo, stress, high cholesterol, nagdikit. Kaya hirap lumabas. Ayaw lumabas yung dugo. Kita mo yan, hirap. Ito yung mga dugo natin, red blood cells. Ganda na red blood. Yan, kumipot,
Yan, ang puso sa utak. Nagpapump ang puso natin. Ganda na pagka-pump. Yan ang sa loob. Anong mangyayari? Kumapal. Kumakapal ang puso. Oh. Yan, oh. Pinapakita niya paano kumapal. Oh. Kapal na niya. Oh. Dahil sa high blood pressure. So, hindi na siya normal. Sumisikip na. Oh. Diba, Doc Lisa? Ang ganda. Ito. Titignan natin yung daloy, ah. Daloy ng dugo. O, yan, oh. Sumikip na. Heart attack. Na-heart attack na siya. Yan na, malapit na. Pok. Yan, nabara na siya. Yan, namatay na yung puso. Namatay ang puso. Nakita niyo ba yung namatay? Nangitim eh. Nangitim means namatay. Ito, namatay na to. Nangitim, namatay yung muscle. Nabara dito, namatay. Ang sakit niyan. Dahil namatay ito, magloloko ang tibok, pwede huminto. Pag huminto ang puso, tapos na ang buhay. Yan, namatay. Laki ng heart attack niya. Anterior muscle na heart attack. Ano ang mga ibang komplikasyon sa kidneys? Diba? Yan yung kidneys pinapakita. Pwede rin magkaroon ng problem sa kidneys pag may high blood. Ano? Namatay din yung kidneys. Kidney failure, isang complication ng high blood. Ito na naman, no? Ito mo komplikasyon ng high blood pressure. Mata, ha? Mabubulag din dahil sa high blood. Ano? Mabubulag din, no? Lumalaki yung mga Ito ang pinakadelikado, stroke. Ito yung stroke. Okay, yan ang utak natin. Yan, may nagbabara sa utak. Embolism yan, Doc Lisa. Yan, embolism. Na-stroke, oh. Ito yung utak natin. Ganda ba? Pag namatay, humina itong computer natin sa utak. Anong mangyayari? Nawawalan ng lakas yung kamay, nabubulol, hindi na mataas ang kamay, di ba? Bakit nabulol si tatay? Na-stroke eh. Bakit nagbara? Kinain lahat ng lechon eh, uminom ng alak, puro sigarilyo, tigas ng ulo. Kaya hindi natin alam, baka barado na pala itong mga utak natin, di ba? Paano mo malalaman na barado na? Check mo nga blood pressure, check mo blood sugar. Kasi ito, biglaan yan eh. Hindi mo mamamalayan. Baka bukas may mangyari. Yan, no? See? Dumudugo tuloy. So, that's the brain model. Yan ang mga complications ng high blood pressure. Okay? So, yan ang mga komplikasyon na babantayan natin. Doc Lisa, ka naman. Yan, sa akin naman. Okay. So, may questions ka, Doc Lisa? Okay ba yung model natin? Napakaganda. Ito naman yung sari-saring heart disease na papakita ko sa inyo, ha? Last video ko to, ha? Tingnan nyo na to. Yan. This is coronary artery disease na pinapakita natin. Yan ang puso. Ganun ang pagtibok yan. Nagbabara na ulit. Lapit na siya magbara. Dalawa sa kaliwa. At dito, yan, nagbabara. Pinapakita na. Yun. Yan ang dali. Pasikip ng pasikip. Pasikip ng pasikip. Hindi na makapasok ang dugo. Sumasakit na yan. Sakit na nito eh. Kasi ayaw na nga pumasok eh. Bakit? Nabarahan na ng taba. Kabilaan ng laki. This is 90% block. May lalabas na magbabara dyan. Yan ang pasikip ng pasikip po. Nako, ang kipot na. Ayaw na pumasok. Hindi natin malalaman kung gaano nakabara to eh. This is an angiogram pa eh. Kaya, pero mahuhulaan natin kung mataas ang cholesterol nyo, malaki ang tiyan. Yan, nagbara. Nakita mo, Jessa? Heart attack, bigla-bigla, galing sa puso, may namuo, nag-block pa. Ito naman, iba naman to. Stroke naman to. Sa utak naman umakit, namatay na naman ang utak. This is a stroke. Ang laki ng namatay na parte, oh. Oh. Ang tawag sa heart attack, acute myocardial infarction. Yan yung medical term. Sana natutuwa kayo sa video namin. Tagal namin ito hinanap. Salamat sa mga, actually sa imported to. Heart attack complication, cardiac arrest, shock, tubig sa baga. Napakahalaga ng puso, ng kidneys natin. Kaya itong video, pakishare. Salamat sa lahat na nagsishare. Ang laki na nagbara sa puso. Yan. Paano matutunaw? Nako, papaya tayo. Ito, angioplasty. Angioplasty. Kung meron kayong 500,000,
Kung merong 500,000, pupunta sa heart center, ibang mga ospital, baka hindi lang 500,000 ngayon, Doc Lisa. Baka 1 million eh. Maglalagay na isang wire, paparaanin sa kamay o sa singit, pupuntahan yung nagbara, maglalagay ng lobo, balloon, tapos ilolobo. Yan. Nakita nyo, nilobo niya eh. Tapos maglalagay pa ng stent ng bakal. Ano problema sa lobo at balloon? Ito problema. Isang bukan nito, 100,000. Isang stent, 150,000. 3 bara mo, 450,000. Tapos, gastos ka ng 1,000,000, sira pa rin yung puso, lumaki lang konti, ba't ayaw mo nalang mag-dieta? Diba? Ayaw mo nalang itigil yung kinakain mong taba ngayon. Ito naman, aneurysm sa utak. Another disease. Yan. Okay. Yan, no? Pumutok ang ugat sa ulo. Aneurysm, oh. Ito ang sakit ni Fernando Poe Jr. Diba? Aneurysm, eh. Ang ganda na nangyari, oh. Yan, oh. Yan, pumutok, oh. Bakit pumutok? High blood din yan. High blood. At pag-inom ng alak. Kaya yung mga manginginom, pakishare tong video para makita. Ito naman, arrhythmia. Ako naman, Lisa, pwede mo na i-prepare yung next mo. Malapit na ako, eh. Ito, papakita ko sa inyo, Ito ang arrhythmia, irregular heart beating, Papakita ko sa inyo. Irregular heart beating, yan. Yan ang normal na tibok, love-dub, love-dub, love-dub. Yan ang normal. Ito yung kuryente, Ito yung kuryente ng puso. Nakita nyo yung nag-i-spark dito? Diyan nag-uumpisa ang heartbeat natin. May spark dito, spark. Tapos pupunta dito paikot. Yan, Diyan nag-uumpisa yan. Normal heartbeat. Pag ayaw tumibok, pacemaker. Mahal ang pacemaker. Yan ang normal heart beating. Normal heart beating yan. Mga 60 to 100 beats per minute. Ito ang normal, 60 to 100. Ito abnormal, ang bilis. 100 ang tibok, ang bilis. Ito po ang napakadelikado, nakakatakot to. Ventricular fibrillation. Bago mamatay ang isang tao, ito nangyayari. Hindi na siya tumitibok. Nagiging, parang nanginginig na lang siya. Ayan, nanginginig na lang, Kawawa yung puso, nanginginig na lang siya, Nanginginig, Pag nakakita kami ng ganito, close to death na to. Halos mamamatay na yung pasyente pag ventricular fibrillation. Papakita ko ulit, Ito, ayan, Ito po ang talagang sinashock natin, ito kinukuryente, Kita mo yung galaw ng puso ay nagumalaw. Ito itsura bago mamatay. Asystole, patay na yung patient, di na gumagalaw. Okay? So, yung arrhythmia, yung mga abnormal na tibok ng puso, huwag babaliwalain, papacheck up tayo sa doktor. Iwas sa alak, iwas sigarilyo, kahit sa kape, bawas. Okay. Next is heart failure. Mahina ang puso. Yan, mahina ang pag-pump. Mga may heart failure, nagmamanas, hirap ang pag-pump, nagkakatubig sa baga. Yan, may tubig yung baga niya. Ito causes ng heart failure. May sira valvula, high blood, may sira sa lungs, can cause heart failure. Ano sintomas ng heart failure? Bilis ng heart rate, hindi makahinga, taas ng blood pressure, at nag-iiba yung kulay, nagsusweating pa. So, tandaan natin yung mga tips natin para alagaan yung puso. Okay, I will reverse. Ang ganda ba ng natin? Yan. So, paano tayo iiwas sa sakit sa puso? Jessa, dito ka. Bigyan ko lang sila konti lisaw ng 2-minute tips for the heart bago ikaw naman sa Healthy Foods ni Doc Lisa. Walang sakit, nervyos, sabi ni Kitty Moore. Ito po smoking. Iwas. Tigil nyo na sigarilyo. Pakishare na tong video. Nakita nyo naman yung ilan na namatay dun sa video Diba? So, wag nang magtigas-tigas ng ulo para to sa inyo, hindi naman to para sa amin. Gusto natin gumaling kayo kasi kayo ang gagastos ng milyones. Milyones. Nako, isang pasyente natin admit sa private hospital Wala na. Na-hostage ka na doon. Wala nang alisan.
magkakashock ka sa kakatingin ng hospital bill araw-araw. Parang metro ng taxi, 550,000 a day. Smoking, tigil. Eating, ingat. Exercise, mag-exercise. High blood, gamutin. High blood. Diabetes, gamutin. At cholesterol, aayusin. Yung 4 ang pinakakailangan natin para maiwasan ang heart disease. Ako, comment lang ako, yes. no? Alam naman kasi ng ating mga kababayan, may high blood sila. Oo nga Pero, alam nyo naman kayo nanonood. ayaw uminom ng gamot. Ngayon, kapag na-stroke naitakbo sa isang private hospital, kawawa yung buong pamilya. Baon sa utang, walang maibayad. Dahil lang sa tigas ng ulo. Pag-inom ng gamot. Wala pa pong 10 piso ang gamot. Minsan 5 piso lang, meron na. Sinabi ko na nga sa kanila, uminom nila ng amlodipine. Sabi ko, uminom nila kayo ng amlodipine, 5 milligrams. Hindi po pwede ang Calciblac kung kailan nyo lang gusto. May ganun pahingi daw Calciblac. Bawal. Yun, na-stroke na. Na-stroke. Kasi ang gamutan sa high blood, habang buhay Kasi yung ugat mo masikip na siya So, inom ka lang ng isang Calciblac, bubukal lang konti, tapos magsasara ulit. Sayang. Kawawa anak mo, kawawa asawa mo, naubos lahat ng kinita mo. Siyempre, yung mga anak mo, maaawa sa'yo, nasa ospital ka, na heart attack ka. Kukunin nila yung ari-arian mo, bebenta yung kalabaw, bebenta yung lupa, para gamutin yung isang matigas ang ulo na sa halagang 4 pesos na amlodipine, 5 milligrams, sinasabi ko na nga yung gamot So, please, sa mga nakikinig, please share. Huwag matigas ang ulo. This is the best health advocacy natin. Ito yung health promo ko para pinakita ko sa inyo mangyari, paano huminto yung puso. Yes, Doc Lisa, ka naman. Okay. Gusto ni Doc Willie, dahil na pag-usapan nga natin, high blood, diabetes, ng isang linggo. Inalis nung amlodipine ng alaga ko, si Mal. Oy, Mal, sabihin mo doon sa alaga mo, wag alisin yung amlodipine. Kasi balik niya, magpa-check siya sa doktor. Kung ang blood pressure nyo, 110 na lang pababa, pwede mo i-stop yung pang high blood. 110 and below, stop the medicine. Pero 120 and above, tuloy-tuloy. Pag nag-normal na yung BP mo, 120/80, tutuloy pa ba yung gamot? Siyempre, kaya nga nag-normal kasi may gamot ka Pag hininto mo yung gamot, tataas ulit. Habang buhay, medyo habang buhay, ang high blood, except kung magpapakabait ka, papayat ka 20 pounds, baka mahinto ang gamot. Yung isang texter natin, kung pwede daw ni Fedipine, controlled release. Pwede po. Ang ayaw lang Calciblac naman natin, OD, pwede rin. Pwede din po. Ang ayaw lang naman natin, yung as needed, doon lang iinom. Yes. Losartan, pwede rin mahina. Mahina. So, depende po sa taas. Ikaw ang tunay na bayani. Yes, salamat. Oo. Para naman to sa inyo kasi merong akong kaalaman. Buhay pa naman kami ni Doc Lisa. Salamat kay Mark Zuckerberg na Facebook Live. We are reaching millions of people. Salamat sa pag-share. Kasi gusto ko mabuhay kayo Pag nagte-text kayo dito na nagko-comment kayo na nabuhay kayo dahil humaba buhay nyo, dahil nanood kayo ng video namin, napainom ko kayo ng gamot, kasi wala kayong tiwala sa doktor nyo, feeling nyo, kinakwartahan kayo. So, dito na nga libre, diba? Di ko kayo, libre to lahat, para to sa inyo. 125/65 si Aguilar. Okay, tuloy mo lang gamot mo kung meron. Pwede mo post ang blood pressure nyo. At kung anong ininom. Bawasan din yung pag-inom ng kape. So, yan ang mga tips. Tapos, pwede nyo panoorin ng replay para sa kidney disease, high blood, matitigas ang ulo. Ikaw na, Doc Lisa. May tanong sa'yo, heart rate less than 60 daw siya. Above 50, pwede pa. Lower 50 beats per minute, pa-check tayo. Baka sobra bagal Sobra bagal. Sabihin ko ba? Baka ma-pacemaker minsan kasi ayoko sabihin, baka matakot kayo. Pero, pag masyadong mababa, titingnan bakit. Okay, salamat sa video. Ang ganda. Ang tagal ko hinahanap yan. Pero salamat tayo sa mga gumawa ng video sa YouTube. I think, nakasulat naman ko saan ang gumawa NHS, National Historical. Yung iba sa US gumawa. Tsaka yung iba sa Marami pa akong papakitang video sa inyo. Yes, ko naman, Doc Lisa. Maubos na yung time natin. Salamat kay Danny Ras kasi magbati naman daw tayo. Ay, sorry. Cynthia, si John Horcado, Mary Ann Pineda.
RB Tolentino. Okay, ang BP mo, RB. Reyna Urbano. More power. Borja Annalisa. Kapangalan mo si Doc Lisa. Sana kasing bait mo. Glendolyn Cabiles. Okay. Ang ganda ng Annie. bayaning doktor sa mga masa. Thank you very much. Yung Royo, comment mo lang, Aida. okay na yung pagod at pawis. Pawis na eh. Myra Resurrection, Jaila Shimoda. 1 hour na tayo, Doc Lisa. Hindi pa napuputol internet natin. Mabuti Yes, naman. ma'am. Okay ka naman. Tama. Sige. Ang Oo. ganda ng na-prepare ni Doc Lisa. Magugulat kayo. Wow, look at Oo. this. Gusto kasi ni Doc Willie. Ito muna, mic first. Merong mga superfoods na pwede tayong kainin. Yung kumbaga, ibig sabihin, mas dadalas-dalasan natin ang pagkain ito. Wow. Ano ba yung criteria ng superfood? Ito yung Siyempre, pinakamasustansyang pagkain sa buong mundo. oo. Bakit? Kasi maraming fiber, maraming vitamina at mineral, at iba pang mga nutrients. So, gusto natin maraming lahat ng vitamins na A, B, C, D, E. Yan, lahat makuha nyo. At saka yung nakakapagpababa ng pagkakaroon ng sakit. At gusto rin natin low calories din. Kasi dadamihan nga natin ng pagkain ito, hindi tayo gaanong tataba. Tama. At pagkaing Pinoy Ganda ng na sticker medyo mura-mura. Yung affordable, abot kaya ng ating bulsa. Top first. 20 yun eh. So, magsimula tayo sa number 20 hanggang papunta sa number 1. Pero baka hanggang top 10 muna tayo, tapos next week yung next 10. Bitin mo naman ako eh. Oo. So, Sige. 20 to 11 muna tayo ngayon. Okay. Ang number 20 ay nuts. Yan, paborito to ng mga anak ko. Yan, makikita nyo. Sarap pa. Oo, kasoy. Yung pistachio, kung merong mura, bumibili ako. O kung may nagpunta sa abroad, dun mura-mura. Kasi ang maganda dito sa mga nuts, good cholesterol sila. Saan nga natin? At nagpapababa ng bad cholesterol. Siyempre, magmimerienda kayo. Imbis na donut, nuts na lang ang inyong meriendahin. Gaano kadami? Isang dakot lang po. Isang dakot na ganon. Wag naman isang plato. Pero alam nyo, kahit 10 piraso lang nito, tapos inom kayo ng tubig, nakakabusog to mabubusog kayo dito. So, feeling siya, tapos marami pa siyang vitamin E na antioxidant. Add ko lang, Doc Lisa, sobra po ito, siksik sa vitamina. Kasi mani eh. Lahat ng vitamina nandito, talaga minerals, talaga solid siya para siyang multivitamin tablet. Tapos, ang number 19 po ay coconut. Kasama na dyan yung buko. Meron po tayong teacher, si Dr. Conrado Dairit. Pinag-aralan na po niya ang buko o ang coconut. Kasi maganda naman po sa puso, sa diabetes, nagbo-boost ng ating immunity. Tsaka maganda po ang sabaw nito, kompleto sa lahat ng electrolytes. Yung laman naman po, nakakabusog din. So, maganda siya kainin. Maganda para sa kidney stones, 'di ba? Kanina binanggit ni Doc Willie. Oo. So, maganda yung tubig ng buko. So, kung iinom po tayo or magme-merienda, imbis na soft drinks, buko juice. Okay. Number 18 natin, tsaa. Napag-alaman po sa mga pag-aaral na maganda ang tsaa kasi meron siyang catechins. So, artery protector. Nakita nila parang antibiotic din, anti-ulcer. Parang nakaka-prevent din daw ng pagkasira ng ipin kasi nga may antibiotic property siya eh. So, anti-cancer. Maganda pa dyan, 0 calories. So, 0 calories ang tea. Oo, pangpapayat. Siyempre, pag nilagyan nyo na ng sugar, medyo magkakaroon na ng calories. Pero kung kaya nyo wala, okay din. Nakita nyo, hindi ba? Ang mga Japanese, yan ang iniinom. So, maganda talaga. Yun lang, dun sa mga may palpitasyon, edi yung decaf po ang iinumin natin. Yung decaf na tsaa. Mura lang naman ang mga tsaa, Doc Lisa eh. Oo. Mura lang naman to, di ba? Magkano ba? Di ba nga nun, pinakita ko kayo na gumawa ng sarili nyong iced tea. Kumuha na lang kayo ng calamansi, honey, at maglagay kayo nito sa isang pitchel ng tubig. Aba, may iced tea na kayo. Masarap pa.
Kaya na gumawa. Kasi pag bumili tayo ng iced tea, mahal din. Yun, tip, murang iced tea. Paggawa ng murang iced tea. Tapos, number 17, lahat po ng soy products ay napaka-sustansya. Anong example nito? Marami na po, merong mga drink. Masarap po ang mga soya drink. Anong brand? Ano ba ito? Oo, Vitasoy. Yan. Tapos, tokwa po. Ito ready to eat tokwa. Iinitin na lang, na prito na nila. So, pwedeng initin sa toaster oven. Tapos, pwede nyo ring igisa. Lagyan nyo lang po ng sibuyas. Sibuyas dahon. Yan, masarap din po yan. Konting hipon. Napakasarap igisa niyan. Bakit maganda ang soya products? Meron kasi siyang genistein. Parang medyo may pagka-estrogen siya na maaaring makatulong o makaprevent ng breast cancer tsaka prostate cancer. Pero ang soya, sagana sa iron, sa zinc, lahat ng vitamin B, omega-3 fatty acid, at fiber. So, pangpalit pong protina, imbis na karne na ang ating kakainin, pwede po ang soya. Kasi, tofu or taho. Katulad na sinabi ko, ang vegetable protein tulad nito, mas okay ito sa kidneys. Mas okay ito sa kidneys ninyo, ang tofu at vegetable protein, munggo, kumpara sa karne. Mas hirap yung kidneys nyo sa karne. Parang nagja-jogging. Tinapay, Doc Lisa? Yes, ang number 16 natin, wheat bread. Alam nyo, masasarap na ngayon ng wheat bread, hindi tulad nung araw na sabi natin, naku, ang pangit naman. Ngayon po, may masasarap ng mga wheat bread. Ito, sugar-free pa itong nabili mo. Oo, so maganda siya sa diabetes, sa mga may cholesterol, maraming fiber kung kayo ay nagtitibi at saka kung high cholesterol kayo. So kung bibili tayo ng mga pagkain, piliin po natin wheat bread. Saka makikita nyo po, ang dami niyang mga wheat to. Nakita nyo yung tinapay sa balat niya. Yung balat niya, ang daming mga, parang mga, mga fiber. Kaya maganda yan sa tiyan. Yan, ang dami sa loob. Yan, pinafocus ko. Ang linaw, ang ganda yan. Ang dami, daming fiber. Gawa po ito ng ating kaibigan, si Mr. Walter ko. Ilan bang calories niya? Konti lang, 2 slices, 130 calories lang siya, mababa. Healthy pa siya. Ang ingredients niya. Masarap po ito. Lagi ko binabasa ito, para malaman nyo kung gaano karaming calories ang kakainin nyo sa isang araw. Okay. Alam nyo po, tayo mga Pilipino, napakahilig sa kamote. Yan. So, ang number 15 natin, kamote, o sa Ingles, ay sweet potatoes. Alam nyo, bumili kami nung anak ko ng nag-order kami sa restaurant. Kamote Q. Oo, imbis na patatas, French fries, ginawa niya, kamote ang ginawa niyang French fries. Aba, napakasarap po. Manamis-namis. Yan, okay, you're back. Kita nyo, madilaw, mayaman po ito sa beta-carotene, vitamin C, E, folate, fiber, potassium, sa mga kulang sa potassium. So, napakaganda po nito. At, mataas sa fiber, low in calories. Alam nyo, 54 calories lang po isang kamote. So, kung kayo po ay gustong magpapayat, ito na ang kainin nyo, kamote. Bakit sinasabi pa nagkamali sa school? Kamote yan. Mali nga po, baguhin na natin. Di ba sasabihin noon, pag hindi nakakasagot sa school, kamote yan, kalabasa yan. Mali po. Healthy yung kamote at kalabasa. Yes, baguhin na ho natin yan. Kasi baka akala ng mga bata, hindi siya maganda. And then, ang number 14 po sa mga tulad ko na matataas din ang cholesterol, bagay po oatmeal. Oatmeal, ang pinaka-okay sa lahat. Yung niluluto, mas maganda pati. Natin ito oatmeal mo, ay sarado. Bukas na po. Ni Doc Lisa para sa inyo. Yan yung mga nilulutong oatmeal, maganda po yan. Pero kung kayo nagmamadali, okay na rin po ang instant oatmeal. Anong brand ba yung binili mo? Ito na? Ito, oo. Imported. Imported. Pero may local po tayo. Opo. Oatmeal. So, meron siyang beta-glucan. Oo, yung soluble fiber niya, yun po yung
kumukuha ng mga matataas na cholesterol dun sa ating bituka. Tapos siya po ang nagtatanggal ng Baka cholesterol. para maganda. Yan. Yan, oo. So, antioxidant po yan, ha? Marami, vitamin E. Yan. At saka, syempre, mayaman siya sa fiber, kaya konti lang nito, feeling nyo busog na kayo agad. So, bagay din po ito sa mga nagpapapayat at doon po sa mataas ang cholesterol. Doc Willie, di ba pag mataas ang cholesterol? Yes, heart-healthy foods. Nakita nyo yung nangyari kanina, di ba? Huminto yung puso, nagloloko, nagbara yung ugat, ito kakainin.